Bumalik si Roberto mula sa kanyang biyahe 3 araw ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Gusto niyang sorpresahin ang kanyang mga magulang, yakapin sila at ipakita na ang lahat ng kanilang mga sakripisyo ay may saysay. Ngunit pagdating niya sa mansyon na napapalibutan ng nagyayalong tanawin ng Europa, may isang bagay na agad nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Nasa labas ang kanyang mga magulang, nakaupo sa niebe sa mismong harap ng kanilang tahanan, nanginginig sa lamig. Nakakagulat ang tanawin. Ngunit wala siyang anumang paghahanda sa kung ano ang matutuklasan niya sa loob ng bahay na iyon. Ang malalaman niya ay tuluyang magbabago sa lahat. Bumagtas ang sasakyan ni Roberto sa nagyayalong hamog na bumabalot sa mga kalsada ng Monte Branco na parang matalim na talim. 3 araw siyang mas maagang nakauwi. Ang business trip na planong tumagal ng 2 buong linggo ay natapos agad dahil mas maagang naisara ang kasunduan. Iisa lamang ang laman ng kanyang isip kung gaano niya namimiss ang kanyang mga magulang. Dinala niya sila mula Brazil upang manirahan kasama niya sa lungsod na ito sa Europa. Sina Orlando at Carmen ay buong buhay na nanirahan sa isang payak na bahay sa probinsya, walang tigil sa pagtatrabaho upang itaguyod ang kanilang pamilya. Kaya nang tuluyan ng magtagumpay si Roberto sa pagbuo ng kanyang imperyo sa negosyo, ang una niyang ginawa ay dalhin sila upang manirahang malapit sa kanya. Dapat kayong mamuhay na parang hari at reyna matapos ang lahat ng inyong isinakripisyo, sinabi niya sa kanila nang pumayag silang lisanin ng Brazil. Habang nagmamaneho siya sa mga kalsadang natatakpan ng niebe, napangiti siya ng mainit, iniisip ang magiging reaksyon nila kapag nakita nila siya. Kahit si Isabela, ang kanyang asawa, ay walang kaalam-alam na maaga siyang babalik. Sorpresa ito para sa lahat. Mabagal na bumukas ang malaking bakal na gate ng mansyon at ipinarada ni Roberto ang kanyang mamahaling sasakyan sa pinainit na garahe. Kahit sa pamantayan ng Europa, kahanga-hanga ang mansyon. Mayroon itong 3 palapag, mga harding parang galing sa isang engkantadong kwento, at modernong sistema ng pag-init. Isang tunay na tahanan ng mga pangarap itinayo upang ibigay sa kanyang mga magulang ang kaginhawang hindi nila naranasan noong sila'y bata pa. Ngunit may hindi tama. Patay ang mga ilaw sa pangunahing sala at iilan lamang sa mga bintana sa itaas ang may bakas ng buhay. Kumunot ang noo ni Roberto. 8:00 pa lamang ng gabi. Masyadong maaga para matulog ang buong bahay. Lumabas siya ng sasakyan, bit-bit ang kanyang maleta, habang humahampas ang matalim na hangin ng taglamig sa kanyang mukha at nagsisimulang bumagsak ang mga tipak ng niyebe mula sa madilim na langit. Gabi iyon, nagugustuhin ng kahit sino na manatili sa loob, balot ng init. At doon niya sila nakita, 2 tao ang magkayakap sa mga baitang malapit sa gilid na pasukan ng bahay. Noong una, inakala niyang mga estrangherong naghahanap ng masisilungan sila. Ngunit nang masanay ang kanyang mga mata sa dilim, halos tumigil ang kanyang paghinga. Hindi, imposible, bulong niya, na bitawan ang maleta. Ang kanyang mga magulang iyon. Naroon sina Orlando at Carmen, nakaupo sa niyebe, suot lamang ang kanilang manipis na panloob na damit. Walang jacket, walang mainit na sapatos. Nanginginig sa lamig na parang marurupok na dahong nahuli sa bagyo. Patakbo silang nilapitan ni Roberto, dumudulas ang kanyang mga sapatos sa nagyayelong lupa. "Papa, Mama, ano ang ginagawa ninyo rito?" Inangat ni Orlando ang kanyang kupas na mukha at nakita ni Roberto ang nagyelong luha sa pisngi ng lalaking naging simbolo ng lakas sa buong buhay niya. "Nakabalik ka na," mahina at basag ang tinig ni Orlando. "Siyempre! Pero anong nangyayari? Bakit kayo nasa labas?" Tinangkang tumayo ni Carmen, ngunit bumigay ang kanyang mga binti. Masyado siyang giniginaw para gumalaw. "Roberto, sinubukan naming bumalik sa loob pero
Pero ano, ito ang bahay ninyo. Tinulungan ni Roberto ang kanyang mga magulang na tumayo. Nagulat sa sobrang lamig ng kanilang mga katawan. Si Orlando ay naka-t-shirt at pajama lamang. Si Carmen naman ay nakasuot ng manipis na damit. Para bang pinalayas sila ng walang kahit kaunting oras upang maghanda. Gaano na kayo katagal dito? Tanong niya, inaalis na ang kanyang Amerikana upang ibalot sa kanyang ina. Magmula pa kaninang hapon, bulong ni Orlando, nakasandal sa kanyang anak. Sinabi ni Isabela, hindi na raw kami pwedeng manatili sa loob. Parang martilyong tumama sa dibdib ni Roberto ang mga salitang iyon. Anong sinasabi mo? Hindi iyon totoo. Napuno ng luha ang mga mata ni Carmen. Sabi niya ayaw mo na raw kaming narito. Napabigat lang daw kami. Kasinungalingan yon, sigaw ni Roberto. Kumukulo ang galit sa loob niya. Hindi ko kailanman sinabi iyon. Alam namin anak, mahina ang sagot ni Orlando. Inilagay ang nanginginig na kamay sa braso ni Roberto. Pero napakakumbinsido niya. Sinabi niyang tumawag ka raw at inutusan siyang paalisin kami. Umiikot ang mundo ni Roberto. Ginawa nga ba yun ni Isabela? Ang babaeng 5 taon na niyang asawa, pinalayas ba talaga niya ang matatanda niyang mga magulang sa gitna ng nagyeyelong lamig? Halika, sabi niya puno ng damdamin ng boses, pumasok tayo at pag-usapan ito. Ngunit nang subukan niyang buksan ang pinto sa harap, nakita niyang nakalak ito. Paulit-ulit siyang nagdoorbell, kumatok ng malakas at tinawag ang pangalan ng kanyang asawa. Walang sagot. Ang susi, bulong niya, kinapkapan ng kanyang mga bulsa. Nasaan ang susi ko? At sa kanya naunawaan, hindi na gumagana ang susi, napaltan na ang kandado. Isabela, sigaw niya, tumingala sa mga bintanang may ilaw. Buksan mo ang pinto ngayon! May aninong lumitaw sa bintana ng master bedroom. Siya iyon. Nakatayo si Isabela, pinagmamasdan sila, ngunit hindi siya gumalaw, ni hindi man lang kumurap. Kinuha ni Roberto ang kanyang telepono at tinawagan siya. Naririnig niya ang ringtone sa loob ng bahay, ngunit hindi niya sinagot. Anak, bulong ni Carmen, marahang hinihila ang kanyang Amerikana. Huwag mo na kaming intindihin kung ayaw niya kaming papasukin. Hindi, mariing sagot ni Roberto. Bahay ninyo rin ito. Dinala ko kayo rito para alagaan. Hinding-hindi ko kayo pababayaan sa lamig. Mas lalong bumibigat ang pagbagsak ng niebe, lalong nanginginig ang kanyang mga magulang. Kailangan niyang kumilos agad. Maghintay kayo rito, sabi niya, inaalis ang kanyang jacket at ibinalot sa kanyang ama. Makakapasok ako sa loob. Tumakbo siya sa likod ng bahay patungo sa isang maliit na bintana sa basement na madalas na hindi nakalock. Sa kabila ng pamamanhid ng kanyang mga daliri, nagawa niyang buksan ito at pumasok. Agad siyang sinalubong ng init ng bahay, isang matinding kaibahan sa nakapapasong lamig sa labas. Paano nagawang manatiling komportable ni Isabela sa init na ito habang halos magyelo ang kanyang mga magulang? Dali-dali siyang umakyat sa master bedroom at maring kumatok sa pinto. Isabela, buksan mo ang pinto ngayon din. Maaga kang bumalik, sagot niya mula sa loob. Kalmado at kontrolado ang tono, parang walang nangyaring kakaiba. Bakit nasa labas ang mga magulang ko? Ipaliwanag mo. Ayos lang sila, hindi naman iyon magtatagal. Ang lamig ng kanyang boses ay mas nakapanginig kaysa sa hangin ng taglamig. Ano ang ibig mong sabihin na hindi magtatagal? Pwede silang mamatay doon. Roberto, subukan mong intindihin, hindi sila pwedeng manatili rito magpakailanman. Sumabog ang galit ni Roberto. Ang buhay natin, sila ang buhay ko. Mga magulang ko sila. Mga magulang mo sila, hindi akin. At hindi ako kailanman pumayag na gugulin ang buong buhay ko sa pag-aalaga ng matatandang tao. Ang mga salita ni Isabela ay parang mga pagsabog na tumama sa dibdib ni Roberto. Ramdam niya ang bawat pangungusap na pumupunit sa kanya.
Sa loob ng 5 taon ng kanilang pagsasama, hindi pa niya kailanman nakita ang ganitong anyo ng kanyang asawa. Palagi siyang malamig kina Orlando at Carmen, hindi pala kaibigan, hindi mapagmahal, ngunit palaging magalang o iyon ang kanyang pinaniwalaan. Kukunin ko ang mga magulang ko, sabi ni Roberto, pilit pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. At kapag bumalik ako, mag-uusap tayo ng seryoso. Gawin mo ang gusto mo, malamig na sagot ni Isabela, pero hindi sila mananatili rito ngayong gabi. Bumaba si Roberto ng hagdan na parang wasak ang puso. Paano siya naging ganun kabulag? Paano niya naibahagi ang kanyang buhay sa isang taong kayang maging ganito kalupit nang hindi niya namamalayan? Nang buksan niya ang pinto sa harap, nakita niya ang kanyang mga magulang eksakto kung saan niya sila iniwan. Nasa labas pa rin sila, mahigpit na magkayakap, pilit na pinapainit ang isa't isa. Tuluyan siyang nadurog sa tanawing iyon. Halika, marahan niyang sabi, papasok tayo, kailangan ninyong magpainit. Pinayagan niya kami? Marahang tanong ni Carmen, may bahid ng pag-asa sa kanyang pagod na mga mata. Hindi nagawa ni Roberto na ipaliwanag kung paano siya nakapasok. Oo, ma, pasok na. Tinulungan niya silang makapasok, binuksan ang heater sa sala at dali-daling nagtungo sa kusina upang maghanda ng mainit na tsaa. Tahimik na naupo sina Orlando at Carmen sa sofa, nanginginig pa rin, pilit inuunawa kung paano ang sarili nilang tahanan ay naging lugar na tumatanggi sa kanila. Anak, sabi ni Orlando nang bumalik si Roberto na may dalang maiinit na tasa. Ayaw naming maging sanhi ng problema ninyo ng asawa mo. Hindi kayo ang problema, mariing sagot ni Roberto, lumuhod sa harap nila. Ako ang nagkamali dahil hindi ko agad nakita kung sino ang pinakasalan ko. Marahang pinisil ni Carmen ang kanyang kamay. Kung kinakailangan, pwede kaming bumalik sa Brazil. Hindi, agad na sagot ni Roberto. Hindi kayo aalis. Ito ang tahanan ninyo at palagi itong magiging ganoon. Gayunman, sa kaibuturan ng kanyang damdamin, alam ni Roberto na simula pa lamang ang nangyari. Sa itaas, hindi pa tapos si Isabela. Ramdam niya iyon. Hindi lamang malupit ang kanyang kilos, masyado itong malamig, masyadong kontrolado. Sinadya iyon. Tinuruan siya ng mga taon sa negosyo kung paano makilala ang estratehiya, kung paano maramdaman kapag may taong sumusunod sa isang plano at hindi basta kumikilos dahil sa bugso ng damdamin. At malinaw na pinagplanuhan ito ni Isabela. Habang abala siya sa pagpapanatiling ligtas at mainit ang kanyang mga magulang, may isa pang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa kanyang isip. Ano pa ang itinatago ni Isabela? Darating ang sagot ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya at magiging mas masahol pa kaysa sa anumang naiisip niya. Dumating ang umaga na hindi man lang nakatulog si Roberto kahit isang minuto. Buong gabi siyang nanatili sa sofa sa sala, binabantayan ang kanyang mga magulang habang natutulog sila sa ilalim ng makakapal na kumot. Paminsan-minsang umuubo si Orlando at si Carmen ay hindi mapakali, tila sariwa pa rin sa kanyang katawan ang alaala ng matinding lamig. 6:00 ng umaga, narinig ni Roberto ang mga yabag sa itaas. Gising na si Isabela. Naghintay siya kinakabahan, umaasang bababa ito, baka hihingi siya ng tawad, baka magpaliwanag. Ngunit sa halip ang mga yapak ay nagtungo sa banyo, saka bumalik sa silid. Naghahanda siyang umalis na para bang normal lang ang naganap kagabi. Maingat na tumayo si Roberto upang hindi magising ang kanyang mga magulang at umakyat sa itaas. Nakalak pa rin ang pinto ng silid. Sa loob, naririnig niya ang pagbukas ng mga drawer at ang paglipat ng mga damit. Isabela, mahinang sabi niya marahang kumakatok, kailangan nating mag-usap. Walang sagot. Alam kong gising ka, pakiusap, buksan mo ang pinto. Wala akong sasabihin, tugon ng kanyang boses mula sa loob. Nagdesisyon ka na kagabi. Ang desisyon ko?
mariing bulong ni Roberto. Pinrotektahan ko ang mga magulang ko laban sa pagyeyelo. Kahit sinong may puso ay gagawin iyon. Ang sino mang may isip ay hindi ililipat ang kanilang mga magulang sa bahay ng ibang tao. Masakit ang tama ng mga salita. Bahay ng ibang tao, mapait na naisip ni Roberto. Binili niya ang bahay na yon sa pamamagitan ng mga taon ng hirap at sakripisyo. Ito ang bahay ko, malakas niyang sabi. Bahay natin at nararapat dito ang mga magulang ko. Bahay mo? Malamig na tawa ni Isabela. Hindi iyan ang sinabi mo nang pumirma tayo sa kasunduan sa kasal. Napatigil si Roberto. Anong kasunduan? Ano ang sinasabi mo? Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Biglang bumukas ang pinto. Naroon si Isabela. Maayos ang bihis, perpekto ang ayos, may hawak na maleta, paalis na siya. Saan ka pupunta? Tanong ni Roberto. Sa lugar na hindi ko kailangang makinig sa matatanda buong araw. Napipi siya sa tindi ng kalupitan sa kanyang boses. Hindi naman sila kailanman nagreklamo, sa wakas ay nasabi niya. Humakbang si Roberto sa hallway, hinarangan ng kanyang daraanan. Palagi kanilang nire-respeto, rinespeto, panunuya niya. Halos hindi sila marunong magsalita. Buong araw silang nagbubulungan at tinititigan ako na parang hindi ako kabilang sa sarili kong bahay. Maayos silang magsalita, sagot ni Roberto. At nag-uusap sila dahil 40 taon na silang mag-asawa. Wala akong pakialam kung gaano na sila katagal. Wala akong pakialam sa kanilang nakaraan. Ikaw ang pinakasalan ko, hindi ang mga magulang mo. Naramdaman ni Roberto ang pag-akyat ng galit, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Ang pagsigaw ay gigising lamang sa kanyang mga magulang. Kahapon sinabi mong ayos lang ang lahat, marahan niyang sabi. Sinabi mong maayos sila. Nagsinungaling ako. Ang kasimplehan ng kanyang pag-amin ay nagpamanhid sa kanya. Nagsinungaling ka, sinadya? Oo, ilang linggo na. Bakit? Tanong ni Roberto, bakit mo ginawa iyon? Dahil kung nalaman mo ang totoo, agad kang uuwi. At kailangan ko ng oras. Oras para saan? Diretso siyang tiningnan ni Isabela sa mata. Ang nakita roon ni Roberto ay ikinilabot niya. Paghamak. Para ayusin ang tungkol sa mga magulang mo. Hindi sila problema. Problema sila, sagot niya, at mauunawaan mo rin iyon sa lalong madaling panahon. Sinubukan niyang dumaan, ngunit marahang hinawakan ni Roberto ang kanyang braso. Tumigil ka, pakiusap, mag-usap tayo ng maayos. Anuman ito, maayos natin. Hindi, sabi niya, inaalis ang kanyang braso. Hindi na ito maayos. Kung ganon, ipaliwanag mo sa akin, halos pakiusap niya, sabihin mo kung ano talaga ang nangyayari. Bumaba si Isabela ng hagdan at sumunod si Roberto, pinapanatiling mababa ang kanyang boses. Hindi maaaring manatili rito ang mga magulang mo, sabi niya, dinadampot ang susi ng sasakyan. Bakit? Tanong niya, bigyan mo ako ng isang totoong dahilan. Dahil ayaw ko sila rito. Hindi iyon dahilan. Iyan lang ang makukuha mo. Binuksan niya ang pinto sa harap at bago tuluyang umalis ay humarap siya muli. Kapag napagdesisyonan mo na kung ano ang pinakamahalaga sa buhay mo, tawagan mo ako, malamig niyang sabi. Pero tandaan mo, hindi mo pwedeng pagsabayin, ako o sila. At saka siya umalis, malakas na isinara ang pinto. Nakatayo si Roberto sa katahimikan, nilulunod ng bigat ng mga nangyari. Binigyan siya ni Isabela ng isang ultimatum, isang imposibleng pagpili, ang kanyang mga magulang o siya. Anak, mahina at marupok na tinig ni Orlando ang umalingaw-ngaw mula sa sala. Ayos lang ba ang lahat? Mabilis na bumalik si Roberto sa kanila. Nagising sila dahil sa mga sigawang nagmula sa itaas. Ayos lang po, Papa. Subukan ninyong magpahinga. Si Isabela ba yon? Tanong ni Carmen, dahan-dahang tumatayo mula sa sofa. Narinig namin ang sigawan.
Ayaw na silang dagdagan pa ni Roberto ng alalahanin. Sobra na ang kanilang pinagdaanan, ngunit hindi rin niya kayang magsinungaling. May mga inasikaso lang siya sa labas. Babalik din siya mamaya. Kahit habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, alam ni Roberto na hindi iyon totoo. Hindi na babalik si Isabela, hindi hanggat naroon pa ang kanyang mga magulang sa bahay. "Anak!" marahang sabi ni Orlando habang pilit na tumatayo, naninigas pa rin ang katawan mula sa lamig. "Narinig namin ang lahat. Ayaw naming maging dahilan ng problema sa inyong pagsasama." "Hindi kayo ang sanhi ng problema," mariing sagot ni Roberto. "Pero ayaw niya kaming narito," pabulong na sabi ni Carmen, mabigat ang lungkot sa kanyang tinig. "At naiintindihan ko iyon, baka gusto lang niyang mapasolo ang bahay. Kasama ka." "Hindi iyon normal, Mama. Hindi likas na itaboy ang dalawang matatandang tao sa nagyayelong lamig para lang magkaroon ng mas maraming espasyo." Mas tumalim ang kanyang boses kaysa sa nais niya, ngunit hindi niya kayang pagandahin ang katotohanan. Ang ginawa ni Isabela ay hindi mapapatawad. "Roberto," sabi ni Orlando, inilagay ang kamay sa balikat ng anak, "pwede kaming bumalik sa Brazil kung iyon ang kailangan." "Hindi," mariing sagot ni Roberto, "ito na ang tahanan ninyo. Dito kayo mananatili." "Pero paano ang kasal mo?" maingat na tanong ng kanyang ama. Tiningnan ni Roberto ang dalawang taong isinuko ang lahat para magkaroon ng mas magandang buhay ang kanilang mga anak. Tumanda sila ng may dangal, itinayo ang pamilya sa pagmamahal, katapatan at sakripisyo. Pagkatapos ay napatingin siya sa pinto, kung saan umalis si Isabela. Ilang oras lamang ang nakalipas. Isang babaeng nagpakita ng pusong mas malamig pa kaysa sa niyebe sa labas. "Ang aking kasal ay responsibilidad ko, pero kayo ang pamilya ko, noon pa man, at hinding-hindi iyon magbabago." Napuno ng luha ang mga mata ni Carmen. "Ayaw naming maramdaman mong kailangan mong pumili sa pagitan namin at niya." "Mama, tingnan mo ako," sabi ni Roberto habang lumuluhod sa harap nila. "Sa tingin mo ba ay pagpili ito para sa akin? Paano ako mabubuhay kung iiwan ko kayo para lang mapasaya ang ibang tao?" "Pero asawa mo siya," marahang sabi ni Carmen, "at kayo ang mga magulang ko. Kayo ang nagbigay sa akin ng buhay. Kayo ang nagturo sa akin ng lahat ng nalalaman ko tungkol sa katapatan at pagmamahal. Ang ginawa ni Isabela kagabi, iyon ang tunay niyang pagkatao." Napansin ni Roberto ang palitan ng tingin ng kanyang mga magulang. Isa iyong tahimik na usapan na tanging dalawang taong 40 taon nang mag-asawa lamang ang kayang magkaroon. At sa sandaling iyon, may naramdaman siyang may hindi sinasabi. "Ano ang hindi ninyo sinasabi sa akin?" "Wala, anak," pilit na sabi ni Carmen. "Mama, kilala ko kayo, may itinatago kayo. Ano ang nangyari bago ang kahapon?" Huminga ng malalim si Orlando. "Roberto, hindi kahapon ang unang beses na binanggit niyang dapat kaming umalis." Nanlamig si Roberto, isang lamig na walang kinalaman sa panahon. "Ano? Kailan pa niya iyon sinabi? Bakit hindi ninyo sinabi sa akin?" "Ayaw naming dumagdag sa stress mo," paliwanag ni Carmen. "Inisip naming baka medyo selosa lang siya. May mga bagong asawa na gustong mapasolo ang kanilang asawa." "Ano pa ang sinabi niya?" "Nung isang linggo," alala ni Orlando, "sinabi niyang masyado raw kaming malakas kumain, na nagtatrabaho ka ng husto para buhayin ang masyadong maraming bibig sa bahay." "Maraming bibig? Sino pa ba bukod sa inyo?" Kami at ang katulong." Napatitig si Roberto sa kanila. "Anong katulong?" Nagkatinginan sina Orlando at Carmen, parehong naguguluhan. "Ang batang babaeng tumutulong sa bahay," sabi ni Carmen. "Rosana ang pangalan niya. Sinabi ni Isabela na ikaw daw ang kumuha sa kanya para tumulong sa paglilinis at pagluluto." "Hindi ako kailanman kumuha ng katulong," sabi ni Roberto gulat na gulat. Isang hindi komportabling katahimikan ang bumalot sa silid.
May mali, sinubukan ni Roberto na unawain ang lahat. May itinatago pa ba si Isabela bukod sa galit niya? May lihim ba siyang buhay sa likod ng kanyang asawa? Ano ang ugali ni Rosana? Tanong niya. Mabait siya, sagot ni Orlando. Mga 30 taong gulang, kayumanggi ang buhok, magaling mag-Portuguese pero may European accent. Sinabi niyang dito raw siya ipinanganak. Ano ang ginagawa niya sa bahay? Naglilinis, namimili, minsan nagluluto, paliwanag ni Carmen. Sinabi ni Isabela na gusto mo raw na mag-enjoy kami sa retirement at huwag nang mag-alala sa mga gawaing bahay. Sumikip ang tiyan ni Roberto. Mas malalim ito kaysa sa inaakala niya. Isang katulong na hindi niya kailanman nakilala. Mga kasinungalingan tungkol sa pera at pagkain. At ang kanyang mga magulang unti-unting pinaramdam na hindi sila welcome sa sarili nilang tahanan. Darating ba si Rosana ngayon? Tanong niya. Oo, tango ni Orlando. Tuwing Martes siya dumarating at Martes ngayon. Napatingin si Roberto sa orasan. Lampas 7:00 pa lamang ng umaga. Kung hindi nagbago ang schedule, darating ang Rosana na iyon sa loob ng ilang oras. At hihintayin niya siya dahil wala sa mga ito ang may saysay at nagsisimula na siyang maghinala na ang mga natuklasan niya ay simula pa lamang. Ang matutuklasan niya tungkol kay Rosana ay yayanig sa lahat ng inaakala niyang alam niya tungkol sa kanyang buhay. Lumipas ang 2 oras mula nang umalis si Isabela, ngunit paulit-ulit pa ring umuukit sa isipan ni Roberto ang kanyang mga huling salita. Kailangan ko ng oras para ayusin ang problema ng mga magulang mo. Ano ang ibig niyang sabihin? Anong klasing plano ang sinimulan niya? Bakit nagsinungaling tungkol sa katulong? Bakit itinago ang mga gastusin? Muling nakatulog sina Orlando at Carmen, pagod na pagod sa emosyonal at pisikal na hirap ng nagdaang gabi. Sinamantala ni Roberto ang katahimikan upang magsimulang mag-imbestiga. Pumunta siya sa home office, ang lugar kung saan niya itinatago ang lahat ng mahahalagang dokumento. Siya ay sistematiko at organisado, gaya ng nararapat sa isang negosyante. May tamang lugar ang bawat papeles. Ngunit ngayong araw, may kakaiba. May ilang dokumentong magulo na para bang may naghalungkat sa mga ito. May mga file na nailipat, may mga folder na bahagyang nakabukas. Binuksan ni Roberto ang safe. Nandoon ang kanyang pinakamahahalagang papeles, ang kanyang testamento, mga titulo ng ari-arian, kontrata sa negosyo at mga pasaporte. Sa unang tingin tila walang nagalaw, ngunit hindi mawala sa kanya ang pakiramdam na may taong kamakailan lamang na pumasok doon. Pagkatapos, sa likod ng isang bunton ng mga folder, may napansin siyang kakaiba, isang asul na folder na hindi pa niya kailanman nakita. May kaba at pag-uusisa, binuksan niya ito. Ang nakita niya ay nagpaikot ng lamig sa kanyang gulugod. Mga admission form iyon para sa isang pribadong pasilidad para sa matatanda na tinatawag na Golden Years Retirement Home. Kompleto ang mga form. Nakapangalan na kina Orlando at Carmen, at ang mas masahol pa, naroon ang pirma ni Isabela bilang kanilang legal guardian. Nabuhol ang hininga ni Roberto. Hindi ito maaaring totoo, pabulong niyang sabi. Pabulong na nagsalita si Roberto, tulala, naninigas ang buong katawan na para bang naging yelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isa-isang binabaliktad ang mga papel sa loob ng folder. Kabilang dito ang isang kontratang nagbibigay pahintulot sa pangmatagalang paglalagay sa isang institusyon. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang binabasa ang mga huwad na medikal na pagsusuri. Maling ipinapahayag ng mga ito na ang kanyang mga magulang ay dumaranas ng pagkawala ng alaala. Mas masahol pa, may piking psychiatric report na nagsasabing sila raw ay panganib sa kanilang sarili at maging sa iba. Lahat ay imbento, bawat salita ay kasinungalingan. Ngunit ang pinakamasahol ay nakatago pa sa hulihan ng folder. May hinugot si Roberto na dokumentong tuluyan siyang napipi.
Ilang sandali muna ang lumipas bago niya tuluyang maunawaan kung ano iyon. Isa itong legal power of attorney na nagbibigay kay Isabela ng buong kapangyarihan na magpasya para sa kanyang mga magulang tungkol sa kanilang kalusugan at personal na pangangalaga. Paano niya nakuha ito? Bulong ni Roberto, halos hindi makahinga. Ang sagot ay nasa susunod na pahina. Isang pahayag mula sa isang lisensyadong social worker na nagngangalang Rosana Reyes. Ang parehong Rosana na inakala ng kanyang mga magulang na kanilang katulong. Naghain siya ng opisyal na ulat na nagsasabing sina Orlando at Carmen ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na medikal na pagbabantay dahil umano sa paghina ng kanilang pag-iisip at labis na pag-asa sa iba. Hindi pala siya katulong. Hindi rin siya naroon para tumulong. Isa siyang tiwaling social worker. Sumiklab ang galit ni Roberto, mainit at biglaan. Hindi basta pinalayas ni Isabela ang kanyang mga magulang dahil sa galit. Pinlano niya ang lahat hanggang sa pinakamaliit na detalye, peking medical reports. Sinuhulan ang mga profesional, binuo ang isang buong huwad na kwento upang ikulong ang dalawang malinaw ang isip at malulusog na matatanda. Ngunit bakit? Bakit kailangang umabot sa ganito? Pagkatapos, nakita ni Roberto ang huling papel sa loob ng folder. Isa itong kopya ng death certificate na may pangalan niya. Peke, siyempre, ngunit may petsang ilang linggo pa lamang ang nakalipas. Kalakip nito ang isang dokumentong nagbibigay autoridad sa buong paglipat ng lahat ng kanyang ari-arian kay Isabela sakaling siya ay mamatay. Nang hina ang tuhod ni Roberto, kumapit siya sa gilid ng mesa para hindi bumagsak. Hindi lamang niya sinubukang alisin ang kanyang mga magulang, pinaplano niyang burahin siya, pekein ang kanyang kamatayan at nakawin ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Diyos ko, bulong niya, pinlano niya ang lahat. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Mabilis na isiniksik ni Roberto ang mga dokumento pabalik sa safe. Isinara ito at patakbong nagtungo sa pintuan, mabilis ang tibok ng puso. Sa salaming panel, nakita niya ang isang babaeng nasa maagang 30, kayumanggi ang buhok, eksaktong paglalarawan ng kanyang mga magulang. Si Rosana. Huminga siya ng malalim, pinilit ang isang kalmadong ekspresyon at binuksan ang pinto na may pekeng ngiti. Magandang umaga, sabi ng babae, malinaw ang European accent. Ako si Rosana. Ako ang tumutulong sa pag-aalaga ng inyong mga magulang. Wala po ba si Isabela? Maaga siyang umalis, sagot ni Roberto, tumabi. Pero pakiusap, pumasok kayo. Pumasok si Rosana, palihim na sinusuri ang paligid, parang sinusukat ang sitwasyon. Napansin ni Roberto na may hawak siyang folder na halos kapareho ng natagpuan niya sa opisina. Kumusta po sina Ginoong Orlando at Ginang Carmen? Tanong niya. Medyo kakaiba raw sila kagabi. Sa anong paraan? Tanong ni Roberto nakikisabay. Ay, alam mo naman, ang matatanda minsan nalilito. Pinanggit ni Isabela na nagkakaroon na raw sila ng mga problema sa alaala. Gusto na sana siyang harapin ni Roberto, ngunit nagtimpi siya. Kailangan niyang malaman kung gaano kalalim ang kasinungalingan. Anong klaseng problema sa alaala? Base sa mga ulat na ito, kumpiyansang sabi ni Rosana habang binubuksan ang folder, may mga palatandaan ng senility, mental confusion at minsan pa nga agresibong pag-uugali. Alam ni Roberto ang katotohanan. Ang kanyang mga magulang ay malinaw ang isip, takot lamang at pagod sa emosyon. Agresibo? Tanong niya, kunwari nagulat. Oo, nung nakaraang linggo, sinigawan daw ng inyong ama si Isabela nang marahan niyang iminungkahi na baka mas mabuting bumalik na sila sa Brazil. Sinabi iyon ng tatay ko? Oo, sinabi niyang wala raw siyang karapatang magpasya para sa kanila. Tinawag niya siyang isang tagalabas na hindi kabilang sa pamilya. Halos matawa si Roberto sa baluktot na ironiya.
Sinabi ng kanyang ama ang totoo at ngayoy ginagamit yon bilang ebidensya ng umano'y pagkasira ng isip. At ano ang rekomendasyon ninyo? Tanong ni Roberto, kontrolado ang tinig. Bahagyang lumapit si Rosana, tila lihim ang tono. Maging tapat tayo, Roberto, kailangan ng inyong mga magulang ng propesyonal na pangangalaga. Hindi na sila maaaring manatili rito. Bakit hindi? Dahil nagiging panganib na sila sa kanilang sarili at sa inyo. Anong klaseng panganib? May inilabas si Rosana ng mga litrato. Nanlaki ang mga mata ni Roberto. Ipinapakita ng mga ito ang kanyang kusina, wasak, nagkalat ang mga kaldero, natapon ng pagkain, parang sinadya. Nangyari ito kagabi, sabi niya, nabigla sila sa bigla mong pagdating, nalito sila at sinira ang kusina. Alam ni Roberto ang totoo, hindi niya iniwan ang kanyang mga magulang kahit sandali. Lahat ay palabas. Wala akong nakita niyan, kalmadong sabi niya. Siyempre hindi, nilinis na iyon ni Isabela bago mo mapansin, ayaw kanyang mabahala. Namangha si Roberto sa kapal ng mukha ng babae. At ano ang solusyon ninyo? Tanong niya. Kailangan na silang ipasok sa Golden Years Retirement Home. Sabi ni Rosana, inilalabas ang mga papeles. Isa itong mataas na antas na pasilidad para sa dementia patients. Walang demensya ang mga magulang ko. Roberto, marahang sabi niya, hinahawakan ang kanyang braso. Alam kong mahirap ito, pero ang pagtanggi ay nagpapaliban lamang ng tulong. At kung tumanggi ako, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Kailangan kong i-report ito sa Elder Protection Council. Tungkulin kong protektahan ang mga mahihinang individual. Protektahan laban kanino? Sa mga kapamilyang nasa denial at hindi sinasadyang naglalagay sa kanila sa panganib. Mabigat ang banta, naiintindihan ko, sabi ni Roberto, kunwari nag-iisip. Magkano ang pasilidad? Ayos na ang lahat, sagot niya. Inayos na ni Isabela ang pananalapi. Paano? May power of attorney siya. Kalmado ang tinig ni Roberto. Kailan yon ibinigay? Ilang linggo na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, narinig ang mga tinig mula sa sala. Oh, masayang sabi ni Rosana, gising na sila. Bago siya mapigilan ni Roberto, papunta na siya roon. Magandang umaga, Ginong Orlando, Ginang Carmen. Masigla niyang sabi, kumusta po tayo ngayon? Kitang-kita ang pagkadismaya sa mukha ni Orlando. Si Carmen ay umurong, halatang natatakot. Mabuti kami, malamig na sabi ni Orlando. Napakaganda, sagot ni Rosana. May ilang dokumento lang po akong ipapapirma. Anong dokumento? Tanong ni Carmen. Mga simpleng form lang, ngiti niya, para sa mas maayos na medical care. Nakita ni Roberto ang panulat na iniabot kay Carmen. Ito na yon. Mariing sabi ni Roberto, huwag kang pipirma ng kahit ano nang hindi ko muna sinusuri. Nawala ang ngiti ni Rosana. Standard forms lang ito. Gayunman, babasahin ko muna. Kinuha niya ang mga papel. Rosana, sabi niya matapos ang ilang sandali, balikan mo na lang kami bukas. Hindi na siya nagkunwari. Hindi ito usapan, malamig niyang sabi. Kung hindi ka makikipagtulungan, ano ang gagawin mo? Tanong ni Roberto. Ipapasok ko ang mga ahensya. Alin? Elder Protection Council, pulisya kung kinakailangan. Puro peke ang dokumento, diretsong sabi ni Roberto. Nanlambot ang kanyang mukha. Nakita ko ang lahat, dagdag niya, pati ang peking death certificate ko. Namula sa takot si Rosana. Magbabayad ka sa desisyong ito, banta niya bago umalis. Pagkatapos, bumaling si Roberto sa kanyang mga magulang. Anak, mahina si Orlando. Ano itong sinasabi nilang nursing home? Lumuhod si Roberto at hinawakan ang kanilang mga kamay. Mapa, sinusubukan nila kayong ipasok doon ng sapilitan. Nanlaki ang mga mata ni Carmen. Pero bakit? Hindi ito tungkol sa inyo, tungkol ito sa pera. Ipinaliwanag niya ang lahat. Pekein pa raw niya ang kamatayan mo? Tanong ni Orlando. Oo, mabigat na sagot ni Roberto. Ito ay hindi basta selos.
Isa itong kriminal na plano at hindi pa ito tapos. Makaraan ng kalahating oras, tumawag si Roberto sa abogado ng pamilya, Dr. Eduardo Rodriguez. At dadating ako agad, sabi nito. Pagdating niya, malinaw ang resulta. Malinaw ang isip ni na Orlando at Carmen. Ngayon, ipakita mo sa akin ang mga dokumento, hiling ni Dr. Eduardo. Sa opisina, maingat na sinuri ng abogado ang bawat pahina na parang investigador. Habang nagbabasa siya, lalo pang dumidilim ang kanyang mukha sa bawat pagbaling ng papel. Roberto, sabi niya ng mabigat, hindi lang ito pamemeke. Isa itong ganap na kriminal na sabwatan, pagdukot, pandaraya sa pera at posibleng pagpatay. Pagpatay, ulit ni Roberto, gulat na gulat. Yung peking death certificate, paliwanag ni Eduardo. Kung balak niyang gamitin iyon, hindi lang siya nagplano na kunwari wala ka na, handa siyang gawing totoo. Nanlamig ang batok ni Roberto. Hanggang sa sandaling iyon, may bahagi pa rin sa kanya na umaasang maling pagkakaintindi lang ang lahat. Baka nawalan lang ng kontrol si Isabela. Ngunit nang marinig niya ang salitang pagpatay mula sa bibig ng kanyang abogado, naging malinaw at totoong-totoo ang bangungot. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Roberto masikip ang tinig. Una, pupunta tayo sa pulis at magsasampa ng reklamo. Pagkatapos, hihingi tayo ng agarang protective order para sa mga magulang mo. Pagkatapos, bago pa matapos si Eduardo, tumunog ang telepono ni Roberto. Sa screen, Isabela. Sagutin mo, bulong ng abogado. I-speaker mo. Pinindot ni Roberto ang screen, kumakabog ang dibdib. Roberto! Matamis at kalmadong boses ni Isabela, parang walang nangyari. Pasensya na sa paraan ng pag-alis ko kaninang umaga. Nabigatan lang ako. Nasan ka? Malamig na tanong ni Roberto. Nasa cafe ako sa downtown. Naisip ko, baka pwede tayong mag-usap tungkol sa lahat, lalo na tungkol sa mga magulang mo. Sininyasan siya ni Eduardo na pahabain ang usapan. Anong klaseng usapan? Alam ko mabigat ang kahapon, baka mali ang naging reaksyon ko. Paano kung humanap tayo ng solusyon na gagana para sa lahat? Anong solusyon? May nakausap ako ngayon, may mga senior home dito sa lungsod, magaganda kung saan mabibigyan ng tamang pangangalaga ang mga magulang mo. At malapit lang sila sa atin. Sumulyap si Roberto kay Eduardo na mabilis na nagsusulat ng mga tala. Hindi kailangan ng espesyal na pangangalaga ng mga magulang ko, Isabela. Ayos na ayos sila. Roberto, minsan hindi nakikita ng pamilya ang totoong nangyayari. Normal yon, walang gustong umamin na lumalala na ang mga magulang nila. Balot sa tamis ang manipulasyon. Sinusubukan niya siyang i-gaslight. Sino ang nakausap mo? Mga espesyalista, geriatric doctors, social workers, lahat sila nagsabing iyon ang pinakamabuti. Si Rosana, may saglit na katahimikan, maikli pero halatang may ibig sabihin. Kasama siya at iba pa. Nakausap ko si Rosana kaninang umaga. Oh, mabuti. Ipinaliwanag ba niya ang lahat? Marami siyang ipinaliwanag, kasama ang mga kasinungalingang pinlano ninyong dalawa. Katahimikan. Nang magsalita muli si Isabela, matalim at malamig na ang tono. Hindi ko alam kung anong akala mong nakita mo. Nakita ko ang lahat, Isabela. Mga admission form, mga peking diagnosis, peking power of attorney. At singhal niya, nakita ko rin ang peking death certificate. May pangalan ko. Tuluyang tumahimik ang linya. Tahimik na sinimulan ni Eduardo ang pagre-record ng tawag. Hindi mo dapat hinalungkat ang mga file na yon, sabi ni Isabela. Parang yelo ang boses. Bakit? Dahil ngayon alam ko na ang totoo? Hindi, dahil ngayon pinalala mo ang lahat para sa lahat. Hindi kita tinatakot, Roberto. Binabalaan kita. Hanggang matapos ang araw, dalhin mo ang mga magulang mo sa golden years. Kung hindi, may ibang gagawa. Sinong iba? Mga taong may legal na kapangyarihang gawin yon at ibinaba niya ang tawag. Napatitig si Roberto sa telepono, hindi makapaniwala. Pinipilit pa rin niya, sabi niya.
Madilim ang mukha ni Eduardo. Kung sinuhulan niya ang mga tao sa sistema, pwede silang kumilos agad. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Kailangan nating i-report ito ngayon din at protektahan ang pamilya mo. Habang gumagawa ng mga agarang tawag ang abogado, bumalik si Roberto sa sala. Tumingala sina Orlando at Carmen, balisa. Kumusta ang tawag? Tanong ni Orlando. Hindi na siya nagkukunwari, nilinaw niya ang lahat. At ano ngayon? Mahinang tanong ni Carmen. Ngayon, pupunta tayo sa pulis. Si Dr. Eduardo ang bahala. Namumuo ang luha sa mga mata ni Carmen. Paano kung magpadala siya ng mga taong kukunin kami? Lumuhod si Roberto at hinawakan ang kanyang mga kamay. Mapangako, hindi ko hahayaang may humawak sa inyo, kailanman. Pero sabi niya may legal authority siya. Lahat iyon nakatayo sa kasinungalingan at ilalantad ng katotohanan ang bawat isa sa kanila. Pagbalik ni Dr. Eduardo, bakas ang pag-aalala sa mukha. Roberto, may komplikasyon. Ano na naman? May kontak ako sa pulis. May ulat na raw na naihain kaninang umaga. Sabi ng social worker, may 2 matatandang pinapabayaan sa address mo. Parang bumagsak ang sikmura ni Roberto. Kumilos na si Rosana, mukhang oo. At mas masama, naglabas na sila ng emergency evaluation order. Pwede silang dumating anumang minuto. Nagsimula ang habulan sa oras at alam ni Roberto na kapag nanatili sila roon, maaari niyang mawala ang lahat. Gaano katagal? Pwedeng 1 oras, pwedeng mas maikli. Inipon ni Eduardo ang ebidensya sa mga folder. Kailangan nating umalis. Ngayon. Umalis? Saan? Sa ligtas na lugar habang inaayos ko ang legal na depensa. Kapag nakita nila ang mga magulang mo rito, pwede nilang kunin agad. Tumakbo si Roberto sa sala. Pakma, kailangan nating umalis. Ngayon na. Bakit? Tanong ni Carmen, nakatayo na. Dahil darating ang mga binayaran ni Isabela para kunin kayo laban sa kagustuhan ninyo. Tumayo si Orlando sa tabi niya. Roberto, ayaw naming mapahamak ka dahil sa amin. Hindi ito tungkol sa mapahamak. Hindi tayo tumatakas. Pinoprotektahan natin ang mahalaga. Bumalik si Dr. Eduardo na may 2 malaking folder. May opisina ako sa downtown. May apartment sa likod nito, pribado, nakapangalan sa asawa ko. Walang maghihinalang doon tayo magtutungo. Lumabas sila sa garahe para hindi makita mula sa kalye. Tinulungan ni Roberto ang kanyang mga magulang sa sasakyan at dumaan sila sa likod na daan. Pagdating nila sa pangunahing kalsada, 2 puting van na may mga emblem ng gobyerno ang dumaan papunta mismo sa bahay. Nandyan na sila, bulong ni Roberto. Halos naabutan tayo, dagdag ni Eduardo. Sa tensyonadong biyahe, walang nagsasalita hanggang si Orlando ang bumasag sa katahimikan. Doktor, gaano katagal bago ito maayos? Depende kung gaano kalalim ang korupsyon. Kung si Rosana lang ito, mabilis natin itong maaayos. Kung hindi, posibleng abutin ng ilang linggo. O mas matagal, dagdag ni Roberto, mabigat ang tono. Nabasag ang boses ni Carmen. Hinding-hindi ko inakala na tatakbo tayo mula sa sarili nating tahanan. Binalingan siya ni Roberto at hinawakan ang kanyang kamay. Mapansamantala lang ito, sumpa. Pero paano kung mahuli tayo? Paano kung pilitin tayong pumirma sa mga kasinungalingan? Hinding-hindi mangyayari, sabi ni Roberto. Hindi habang humihinga pa ako. Dumating sila makalipas ang 20 minuto. Ang apartment sa itaas ng opisina ni Eduardo ay simple pero maaliwalas. 2 silid tulugan, maliit na kusina at sala. Ngunit ang pinakamahalaga, ligtas. Manatili kayo sa loob, utos ni Eduardo. Huwag sumagot sa mga hindi kilalang numero. Huwag lumabas. Roberto, ibigay mo sa akin ang susi ng bahay, dagdag niya. Para saan? Pupunta ako ron kasama ang bailiff. Kailangan nating tipunin ng ebidensya bago burahin ni Isabela. Iniabot ni Roberto ang mga susi, bakas ang pag-aalala. Paano kung nandoon siya?
Mas mabuti, gusto kong makita ang mukha niya kapag napagtanto niyang tapos na siya. Pagkaalis ng abogado, tahimik na umupo si Roberto kasama ang kanyang mga magulang. Mabigat ang katahimikan, puno ng hindi makapaniwala. Ilang araw lang ang nakalipas, umuwi siya mula sa biyahe na puno ng saya. Ngayon para siyang takas na walang-wala. "Anak," mahinang sabi ni Orlando, "may sasabihin ako." Lumapit si Roberto. "Ano yon?" "Nung ilang linggo, habang nasa London ka, may bisita si Isabela." "Anong klaseng bisita?" "Isang banyagang lalaki, maayos manamit, mahina silang nagsalita pero seryoso." "May narinig ka bang tiyak?" "Iilang salita lang tungkol sa paglilipat ng assets at international accounts." "May dagdag pa," sabi ni Carmen. Pagkaalis niya, buong araw siyang nasa telepono. Balisa siya, English ang gamit. Ramdam ni Roberto, may mas marami pang piraso ng planong ito na hindi pa niya nakikita. Anong itsura ng lalaki? Matangkad, ubanin, may European accent, sabi ni Orlando. At may malaking gintong singsing. Bago pa makapagtanong si Roberto, tumunog muli ang telepono niya, si Dr. Eduardo. "Roberto, umupo ka muna." "Anong nangyari?" "Nasa bahay ako kasama ang bailiff. Wala na si Isabela, pero ang nakita namin, binabago nito ang lahat." "Anong ibig mong sabihin? Nilimas niya ang lahat ng account mo." "Lahat." Parang naubos ang dugo sa mukha ni Roberto. "Lahat? Checking, savings, investments, pati business vault. Inilipat niya ang lahat kagabi." "Saan?" "Sa peking kumpanya sa Cayman Islands. At may mas masama, ibinenta niya ang shares mo sa kumpanya. Halos pamigay." Sumandal si Roberto sa pader, parang nawalan ng hangin. "Gaano kalaki?" "Rough estimate, 8 milyong euro." 8 milyon. Hindi ito biglaan, Roberto. Taon ang inabot nito. Nasaan siya ngayon? Wala na. May kapitbahay na nakakita sa kanya kanina. May mga maleta. Ibinalik ni Roberto ang telepono. Nakatingin sa kanya ang kanyang mga magulang. Nanlalaki ang mata. Kinuha niya ang lahat, sabi niya. Nagkatinginan sina Orlando at Carmen. Wasak ang loob. Nawalan sila ng tahanan. Nawalan si Roberto ng pinaghirapan. "Anak," pabulong ni Carmen, "kasalanan namin ito. Kung hindi sana kami..." "Hindi!" mariing sagot ni Roberto. "Pinlano niya ito bago pa kayo dumating. Pero kung hindi kami naging hadlang, mapakinggan mo ako." Lumuhod siya sa harap nila. "Mas pipiliin kong wala akong pera pero kasama ko kayo kaysa mayaman ako pero mag-isa." "Pero paano tayo mabubuhay?" "Magsisimula tayo ulit, sama-sama." Nyakap ni Carmen ang kanyang anak, humahagulhol. "Nawala ang lahat dahil sa amin. Hindi nawala ang lahat, nandito pa kayo." Tumunog muli ang telepono. "Unknown number," sinagot ni Roberto. "Hello? Roberto?" Si Isabela, iba ang boses niya, tagumpay. "Siguro nalaman mo na. Nasaan ka?" "Malayo, sa lugar na hindi mo ako mahahanap." "Pagnanakaw ito, krimen." "Krimen lang kung mahuhuli ka," tumawa siya. "Sa tingin mo ba mapipigilan mo ako? Ninakaw mo ang 8 milyong euro. Ay Roberto, akala mo ba pinakasalan kita dahil sa pag-ibig? Mas masakit ang tama ng mga salita kaysa sa lahat. Kung ganoon kasinungalingan lahat, simula pa lang, ikaw ang minahan ng ginto, malungkot, desperado, mayaman, madaling-madali. At 5 taon ng kasal, paghahanda. Inaral ko ang mga gawi mo, nakuha ko ang tiwala mo, hinintay ang tamang oras. At ang mga magulang ko? Sinira nila ang plano. Nang dinala mo sila rito, nagulo ang timeline. Kailangan kong mangyari ng maayos ang aksidente mo, pero naantala ang lahat. Matapang ang pag-amin niya, halos ipinagmamalaki. Hinding-hindi ka makakalusot. Roberto, nakalayo na ako. At ang pera, nakatago sa mga lugar na hindi maaabot ng batas. Isabela, isa pa putol niya. Salamat at napaka-predictable mo at salamat sa 5 madaling taon. Ibinalik niya ang tawag.
Nakatayo si Roberto, naninigas, hawak ang telepono. Gumuho ang mundo niya, pero hinarap niya ang kanyang mga magulang at sa unang pagkakataon sa mga araw na iyon, ngumiti siya. Alam mo ba pa, mahinang sabi niya, maaaring kinuha niya ang pera, pero binigyan niya ako ng bagay na hindi matutumbasan. Ano iyon? Tanong ni Orlando. Ipinakita niya sa akin kung sino ang tunay na mahalaga. At sa munting apartment na iyon, walang yaman, walang luho, walang kumpanya, napagtanto ni Roberto na mayroon pa rin siyang lahat. Dahil nandyan sila, ang pamilya niya, nagising si Roberto sa maliit na apartment na may apoy sa dibdib na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa kabilang silid, mahimbing pa ring natutulog sina Orlando at Carmen. Sa wakas ay nakakapagpahinga matapos ang mga araw na puno ng takot, pagkabalisa at usapan tungkol sa mga retirement home at mga peking dokumento. Eksaktong alas 7 ng umaga nang tumunog ang kanyang telepono. Si Dr. Eduardo iyon at puno ng pagmamadali ang kanyang boses. Roberto, kailangan kita rito sa opisina ko agad. May natuklasan ako na babago sa lahat. Ano ang nahanap mo? Hindi ko ito maipapaliwanag sa telepono. Kumuha ako ng private investigator na dalubhasa sa pandaigdigang krimeng pinansyal. May malaki siyang natuklasan tungkol kay Isabela. Makalipas ang isang oras, nakaupo si Roberto sa tapat ng isang seryosong lalaking may pilak na buhok at matatalim na mata. Ipinakilala niya ang sarili sa may malinaw na German accent. Ako si Detective Thomas Hoffman, sabi ng lalaki, at narito ako para sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Hindi ang asawa mo ang taong inaakala mong siya. Yumuko si Roberto, nakatuon ng pansin. Ano ang ibig mong sabihin? Binuksan ni Thomas ang isang folder na puno ng mga litrato at file. Ang tunay niyang pagkakakilanlan ay Isabela Rodriguez Costa, ipinanganak sa Rio de Janeiro. Ngunit gumagamit siya ng hindi bababa sa 5 alias sa iba't ibang bansa. Pinulot ni Roberto ang mga litrato. Sa bawat isa, si Isabela ay kasama ang ibang lalaki, nakasuot ng wedding dress, elegante ang ngiti, nakatabi sa mga lalaking malinaw na kanyang nilinlang. Ilang asawa? 7, sagot ni Thomas. Iyan ang natuntun namin. Lahat mayaman, lahat kilala, at pare-pareho ang naging wakas ng bawat kasal. Paano? Ang mga lalaki ay namatay sa misteryosong paraan o tuluyang nawala. Sa bawat kaso, siya ang nagmana ng kanilang yaman. Sumikdo ang sikmura ni Roberto. Anong klasing mga pagkamatay? May isang nahulog sa bangin sa honeymoon sa Switzerland. Ang isa, nalason sa isang restaurant sa Paris. Ang ikatlo, biglang inatake sa puso sa edad na 40, kahit perpekto ang kalusugan. Tumingin si Dr. Eduardo kay Roberto. Sinubukan niya rin iyon sa iyo, pero ikaw lang ang nakaligtas. Pero paano siya hindi kailanman naaresto? Dahil napakatalino niya, sabi ni Thomas. Palipat-lipat siya ng bansa, nagpapalit ng pangalan, at hindi siya kailanman kumikilos mag-isa. Sumikip ang mga mata ni Roberto. Sino ang tumutulong sa kanya? May inilabas na litrato si Thomas. Isang matangkad at maayos manamit na lalaki, may suot na malaking gintong singsing. Nanlamig ang dugo ni Roberto. Ito ang lalaking nakita ni Orlando ilang linggo ang nakalipas. Klaus Moser, sabi ni Thomas, isang Austrian, eksperto sa money laundering, peking dokumento at identity fraud. Siya ang utak sa likod ng lahat. Si Isabela ang kanyang tauhan, ang pain. Nakatitig si Roberto sa larawan, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Kaya lahat ng ito planado mula pa sa simula. Oo, inaral ka nila ng ilang buwan. Natutunan nila ang mga gawi mo, ang mga pinahahalagahan mo, at maging ang uri ng babaeng madali kang mahuhulog. At ang kwento niyang sinabi sa akin na isa siyang ulilang nagsisimulang muli. Peke lahat, buhay at maayos ang tunay niyang mga magulang sa Brazil. Bawat detalye ay parang suntok sa dibdib.
Ang babaeng inakala niyang mahal niya na binuo niya ng buhay ay isang ganap na kasinungalingan. Nasaan na sila ngayon? Mahinang tanong niya. Ngumiti si Thomas, bihirang-bihira. Iyan ang magandang balita, nagkamali si Klaus. Sinubukan niyang ilipat ang pera sa isang Swiss account na kasalukuyang iniimbestigahan ng internasyonal na autoridad. Na-flag ang transaksyon, naka-freeze ang mga pondo. Bahagyang gumaan ang dibdib ni Roberto. Naka-freeze, ibig sabihin hindi nila magagalaw. Kahit €1, kumpirma ni Thomas. At silang dalawa. Nagtatago sila sa Monaco sa presidential suite ng Hotel Hermitage. Akala nila ligtas na sila, hinihintay na lang marilis ang pera para tuluyan ng maglaho. Inilapag ni Dr. Eduardo ang kamay sa balikat ni Roberto. Kailangan ka ng mga autoridad, Roberto. Bilang pangunahing target, kailangan nilang harapin mo siya para makakuha ng kumpisal. Ano mismo ang kailangan kong gawin? Lilipad ka papuntang Monaco, makikipagkita ka sa kanya ng harapan at ire-record ang usapan. Kapag narinig ang boses niyang umaamin sa krimen, tuluyan na natin silang mapapabagsak. Nagalinlangan si Roberto. Ang ideya ng muling makita siya pagkatapos ng lahat ay nakakasuka. Ngunit may bahagi sa kanya na gusto ang paghaharap na iyon. Delikado ba? Oo. Tapat na sagot ni Thomas. Hindi ordinaryong kriminal si Klaus, pero may buong proteksyon ka mula sa mga international agents. At ang mga magulang ko. Mananatili silang nakatago sa ilalim ng state protection. At huwag kang mag-alala, inaresto na si Rosana kahapon ng hapon. Sinubukan niyang targetin ang isa pang pamilya pero naglatag kami ng bitag. Nabigla si Roberto. Nakakulong na siya? Oo, putol na ang ugnayang iyon. Lumapit si Dr. Eduardo. Kapag tinuloy mo ito, hindi lang mababawi ang pera mo, maibabalik din ang ninakaw sa iba pang biktima. Maraming pamilya ang sa wakas ay magkakaroon ng hustisya. Naalala ni Roberto ang kanyang mga magulang, mga taong buong buhay na nagtrabaho ng tapat, ngayon ay nagtatago sa takot. Naalala niya ang iba pang mga asawa, ang mga buhay na winasak ng kriminal na magkasangga. Kailan tayo aalis? Bukas ng umaga, sagot ni Thomas. Ang operasyon ay bukas ng gabi. Gagawin ko, sabi ni Roberto. Makalipas ang 2 oras, bumalik siya sa apartment at ikinuwento ang lahat sa kanyang mga magulang. Tahimik silang nakinig, takot, ngunit puno ng pagmamalaki. Anak, sabi ni Carmen, sigurado ka bang sulit ang panganib? Oo ma, hindi niya pwedeng ipagpatuloy ito at karapat-dapat kayong mamuhay ng payapa. Gusto lang naming maging ligtas ka. Magiging ligtas ako. At pagkatapos nito, tanong ni Orlando, uuwi tayo. Tumayo si Orlando at niyakap ang kanyang anak. Matapang ka, anak. Isa kang lalaking ipagmamalaki ng kahit sinong ama. Sa inyo ko natutunan, ngiti ni Roberto. Kinabukasan ng umaga, sumakay si Roberto ng eroplano papuntang Monaco. Sa biyahe, ipinaliwanag ni Thomas ang buong plano, hakbang-hakbang. Nasa Hotel Hermitage, sina Isabela at Klaus, namumuhay sa luho, tiyak na walang makakahawak sa kanila. Akala nila sa kanila na ang pera. Simple lang ang plano, sabi ni Thomas. Pupunta ka sa hotel at hihilingin mong makita si Isabela. Papayag siya, gugustuhin niyang magyabang. May suot kang nakatagong mikropono. Paano kung maghinala siya? Kaya magpapanggap kang gusto mong makipagkasundo. Sabihin mong handa kang isuko ang pera, basta't ligtas ang mga magulang mo. Maniniwala siya? Oo, dahil sa tingin niya wasak ka na, akala niya panalo na siya. Lumapag ang eroplano sa Nice sa huling bahagi ng araw. Dinala si Roberto sa isang tahimik na hotel malapit sa hangganan ng Monaco. Doon nakilala niya ang International Task Force, 6 na ahente mula sa iba't ibang bansa. Ginoong Roberto, sabi ng punong opisyal na si Inspector Bernard ng France. Bukas ng gabi, 8:00, papasok kayo sa Hermitage at hihilinging makausap siya.
Nakaposisyon kami sa paligid ng gusali. Paano ko kayo bibigyan ng senyas? Kapag umamin na siya, sabihin mo ang linyang, I think I've learned my lesson. Iyan ang senyas namin. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Roberto. Nakahiga siya sa dilim, inuulit-ulit sa isip ang bawat salitang sasabihin at ang bawat salitang kailangan niyang marinig mula sa kanyang bibig. Kahit papalapit na ang sandali, may bahagi pa rin kay Roberto na hirap maniwala. Sa loob lamang ng ilang sandali, haharapin niya ang babaeng punit-punit ang kanyang buhay at muntik nang sumira sa kinabukasan ng kanyang mga magulang. Pero may isa pang bahagi sa kanya ang masaya pa nga. Kailangan niyang tingnan si Isabela sa mata, hindi bilang isang wasak na lalaki, kundi bilang isang taong nakaligtas. Isang taong mayroon pa rin ng tunay na mahalaga, totoong pag-ibig, totoong lakas, at isang pamilyang hindi siya iniwan. Pagsapit ng alas 7:30 ng gabi, nakatayo si Roberto sa labas ng ingranding pasukan ng Hotel Hermitage. May nakatagong mikropono sa kanyang damit at iisang kaisipan ang pumupuno sa dibdib niya, tatapusin ito ngayong gabi. Sa loob, nagliliwanag ang hotel sa karangyaan. Ang liwanag mula sa napakalalaking chandelier ay kumikislap sa marmol na sahig. Ang yaman ay parang pabulong sa bawat sulok habang dumaraan ang mga international na elite, pabulong ding nag-uusap tungkol sa kayamanan at politika. Sa gitna ng lahat, nandoon si Roberto, hindi bagay sa lugar pero hindi natitinag. Nandito siya para sa mas mahalaga kaysa ginto. Magandang gabi, sabi niya sa front desk, pilit na kalmado. Kailangan kong makausap si Mrs. Isabela Sanchez, Presidential Suite. Sinuri siya ng receptionist, hindi designer ang suot niya, ngunit ang tindig, tingin at tono niya ay may layunin. Pangalan ninyo, Ginoo. Roberto, sabihin mong asawa niya. Makalipas ang ilang minuto, mag-isa siya sa elevator, dahan-dahang umaakyat sa pinakamataas na palapag. Bawat pag-ilaw ng numero sa itaas ng pinto ay parang countdown sa paghuhukom. Sa bulsa niya, tahimik na nagre-record ang nakatagong device sa bawat tunog. Sa kanyang tainga, narinig niya ang mahinang boses. Nakaposisyon na kami. Tandaan ang senyas mo. I think I've learned my lesson. Bumukas ang pinto ng elevator. Sa hallway, naghihintay si Klaus Moser. Matangkad, kalmado, mamahalin ang relo at kumikislap sa ilaw ng chandelier ang hindi malilimutang gintong singsing. May titig siyang parang mandaragit. Roberto, sabi niya, makinis, pero nakakatakot ang Austrian accent. Anong sorpresa? Nandito ako para sa asawa ko, sagot ni Roberto. Gumisi si Klaus ng mapanukso, ex-wife, ang ibig mong sabihin. Pero sige, pasok ka. Matutuwa siyang makita ka. Napakalaki ng suite, mas malaki pa sa apartment na tinutuluyan ni Roberto kasama ang kanyang mga magulang. Sa mga mataas na bintana, kumikislap ang mga ilaw ng Monaco sa ibabaw ng dagat. At doon, na parang reyna ng baluktot na imperyo, nakaupo si Isabela. Dahan-dahan siyang tumayo, suot ang isang gown na mas mahal pa kaysa karamihan ng sasakyan. Kumakapit ang mga diamante sa kanyang tainga at pulso na parang nagyayelong tropeo. Ang ngiti niya, pamilyar, ay peke pa rin. Pero ngayon nakikita na ni Roberto ang kalupitang nakatago sa likod nito. Roberto, pabulong na parang humahagod ang boses. Hindi ko akalaing may lakas ng loob ka. Paano mo ako natunton? Hindi ka naging maingat, malamig niyang sagot. May iniwan kang bakas. Tumawa si Klaus habang nagbubuhos ng champagne. Kami, mag-iiwan ng bakas, professional kami. Lumapit si Roberto. Professional sa pagnanakaw at pagpatay. Umikot ang mata ni Isabela. Ang drama mo, hindi kami pumapatay, Roberto. Kumukuha lang kami ng pagkakataon. Tulad ng pagpatay sa akin at pagkulong sa mga magulang ko sa isang pasilidad. Oo, ang banal mong mga magulang. Buntong hininga niya. Sagabal sila pero huwag kang mag-alala.
Inaasikaso na namin. Ano ang ibig mong sabihin? Sumimsip si Klaus sa baso. Marahil papunta na sila ngayon sa isang pribadong klinika. Magandang lugar. Makukuha nila ang lahat ng pag-aalaga na kakailanganin nila. Kumuyom ang kamao ni Roberto. Ligtas sila, sabi niya ng may kumpiyansa. Sigurado ka? Ipinakita ni Isabela ang litrato sa kanyang telepono. Makikita roon ang kanyang mga magulang na inihahatid ng mga taong naka-uniformeng medikal. 2 oras pa lang ang nakalipas ang timestamp. Lumundag ang puso ni Roberto pero may mali. Pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi, sabi niya. Peke yan, edited. Protektado sila. Sige, tawagan mo sila, ngisi ni Klaus. Tinawagan ni Roberto si Dr. Eduardo. Tumunog. Walang sagot. Lumapit si Isabela mas lalo pang mapagmataas. Kita mo? Hindi mo pa rin naiintindihan kung gaano kalawak ang abot namin. Anong ginawa mo sa kanila? Wala pang hindi maayos, sabi ni Klaus, pero may kapalit. Ano? Simple, sabi ni Klaus. Pipirma ka sa papeles na may utang kang 8 milyong euro sa amin. Sabihin nating business loan para kapag na-unfreeze ang pera, makukuha namin ng malinis. Naintindihan agad ni Roberto. Gusto nilang gawing legal ang pagnanakaw. At kung pumirma ako, makakalaya ang mga magulang mo. Lahat tayo magkakanya-kanya. Matamis na sabi ni Isabela. Scout's honor. Walang halaga ang salita mo. Kung ganon, sa psychiatric ward na sila tatanda, sedated, malamig na sabi ni Klaus. Parang bala ang tama ng mga salita, huminga si Roberto ng malalim. Bakit hindi na lang kayo tumakas kasama ang pera? Dahil marami ka nang alam, sagot ni Isabela. Umuupo sa tabi niya na parang walang nagbago. Masasira mo kami. Hindi namin pwedeng payagan yon. Akala mo ba mapipigilan mo ako sa pagbabanta sa pamilya ko? Palagi, pangiinis niya, predictable ka, pare-pareho ang reaksyon mo. Sa tingin mo kilala mo ako? Kilala kita. Tumayo si Roberto, steady ang boses. Kung ganon alam mo ang gagawin ko, pipirma ka. Hindi, sabi niya, ilalantad ko kayo sa pulis, sa media, sa buong mundo. Gumisi si Klaus. At ang mga magulang mo, pinalaki nila ako para hindi sumuko sa kasamaan. Tinuruan nila akong mas mahalaga ang katotohanan kahit may panganib. Muling naging matamis ang tono ni Isabela. Huwag mo itong gawin, nagkakamali ka. Ngumiti si Roberto. Hindi mo talaga ako kilala dahil kung kilala mo ako, alam mong mas pipiliin kong mamatay kaysa ipagkanulo ang pamilya ko. Nanigas ang mukha ni Klaus. Kung ganon, nilagdaan mo na ang hatol nilang kamatayan. Hindi, may boses na umalingaw-ngaw mula sa pintuan, niligtas niya sila. Pumasok si Inspector Bernard kasama ang 6 na armadong opisyal. Nakatutok ang mga baril, matitindi ang tingin. Napatigil si Isabela, tumakbo si Klaus patungong balkonahe pero agad siyang nasunggaban. Sinubukan ni Isabela na idaan sa pangaakit pero nakapulupot na ang posas sa kanyang mga pulso. Roberto! Sigaw niya. Hindi mo naiintindihan ang ginawa mo. Wala kang ideya kung sino ang pinoprotektahan namin. Pinoprotektahan ang sarili ninyo laban kanino? Tanong niya. Sa mga taong mas masahol pa sa amin, mga taong hahabol sa iyo ngayon. Ngunit nagsara na ang pinto, wala na sila at si Roberto sa unang pagkakataon sa pakiramdam niya na maraming taon ay nakahinga ng maluwag. Inspector, tanong niya, ligtas ba ang mga magulang ko? Lubos, sagot ni Bernard. Iniscript namin ang tawag. Pinatay namin ang phone ni Eduardo ng sinadya para magmukhang totoo ang ilusyon. Pagkalipas ng 3 araw, nakatayo si Roberto sa labas ng maliit na apartment kung saan huli niyang nakita ang kanyang mga magulang. Pero ngayon, hindi siya walang dala. May hawak siyang 2 first-class tickets at susi ng bahay na minsang tinawag nilang tahanan.
Papa! Mama! Tawag niya habang binubuksan ang pinto. Tumakbo sina Orlando at Carmen para yakapin siya, humahagulgol. Anak! Bumalik ka! Anong nangyari? Ibinawi ko ang lahat, ang buhay natin, ang bahay, ang kinabukasan at hustisya. At si Isabela, tanong ni Carmen, nasa kulungan kasama si Klaus, hindi na sila makakasakit ng kahit sino. Hinaplos ni Carmen ang mukha ng anak. Ipinagmamalaki ka namin, ngumiti si Roberto. Gusto niyo na bang umuwi? Uwi? Tanong ni Orlando. Inilabas ni Roberto ang mga susi. Ang tahanan natin. Makalipas ang 1 linggo, nakatayo si Roberto sa balkonahe ng dati nilang bahay niya, habang dinidiligan ng kanyang ama ang hardin at nagluluto ang kanyang ina sa kusina tulad ng dati. Bumalik ang pera, nabawi ang bahay, bumalik ang normal na buhay. Pero may nagbago sa loob niya. Nauunawaan na niya na ang pamilya ay hindi sinusukat sa pera o ginhawa, kundi sa kung sino ang nananatili sa tabi mo kapag gumuho ang lahat. Sila ang hindi umaalis, sila ang hindi nagbebenta sa iyo, sila ang nagpapaalala na ang dignidad ay hindi nabibili. Nang gabing iyon, tumawag si Dr. Eduardo na may isa pang magandang balita. 5 pamilya pa ang nabawi ang kanilang ninakaw na yaman dahil sa tapang ni Roberto. Nakatulong siyang gibain ang isang kriminal na imperyo at nagdala ng kapayapaan sa mga taong nagdusa. Sa hapagkainan, itinaas ni Orlando ang baso. Para sa anak ko na tumindig noong pinakakailangan. Tinapik ni Roberto ang baso niya sa baso ng ama. Palahat ng ginawa ko, sa'yo ko natutunan. Ikaw ang nagpakita sa akin kung ano ang tunay na mahalaga. At ano yon? Tanong ni Carmen. Tiningnan ni Roberto ang 2 taong nagbigay sa kanya ng lahat na nakaligtas sa kahihiyan at takot ng taas noo. Ang mahalaga, sabi niya, ay pag-ibig. Yung pag-ibig na hindi umaalis. Yung pag-ibig na hindi nagsisinungaling. Yung pag-ibig na pamilya lang ang kayang ibigay. At doon sa mainit na kusina, napapalibutan ng tawa at amoy ng lutong bahay, na pagtanto ni Roberto, wala siyang nawala. Nakuha niya ang tanging bagay na hindi kailanman mananakaw, isang pamilyang tatayo kasama niya palagi